Lahat ba ay meron ng TikTok Pay Later? Parang S-Pay Later ni Shopee and Last Pay Later ni Lazada. So, grabe guys, kanina is nag-scroll lang ako sa aking TikTok account and gusto ko kasing umorder ng gamit ni baby and yung iba ko pang gustong mga item. So, habang nag-scroll ako, may bumungad sa akin. So, syempre, kiklik natin dyan sa TikTok natin yung shop. So, parang ganito siya. 'Di ba sa TikTok account natin merong ganito. So may home, tapos andon may shop doon. So pag kinlik mo 'yon, pwede ka nang umorder. So pwede kang pumili ng mga item na gusto mo. So sa taas meron dong order, coupon, message, bonus. Tapos may nakita akong pay later. Actually, sa tuwing mo-order ako, wala pang ganyan. Pero napapanood ko na meron na daw TikTok Pay Later pero hindi nila alam kung paano nagkakaroon, no? Kung ano ba talaga yung nagiging policy or ano ba ni TikTok para magkaroon ng isang mga gumagamit ng ng TikTok account. So nagulat ako meron ng ganyan na lumabas and na-curious ako kung papaano yan kasi meron akong last pay later tsaka meron din akong SPay later. So gusto ko naman tong i-check kung ano ba yung meron dito kay TikTok Pay Later kasi 'di ba grabe talagang gumaganda na yung shop dito kay TikTok. So kinlik ko yung Pay Later, ito yung lumabas guys. So pag-click ko kay Pay Later, so ito yung lumabas, ito yung credit limit niya is up to 50,000. Pero hindi naman talaga yan guys yung makukuha mo agad. Syempre mga credit score pa yan, kung magkano yung limit na pwedeng ibigay sa'yo ni TikTok. Siguro kung madalas kang umu-order or maganda talaga yung ratings mo kay TikTok, malaki agad yung limit mo. So pwede kang mag-comment nga dyan kung magkano na naging limit mo, kung mas mataas ba sa akin dun sa lumabas sa unang screen. So, gagawin mo lang is, kiklik mo lang tong red na to. So, parang magne-next ka. Ito yung lalabas naman. So, lalabas naman, ganito guys. So, activate in 2-step. So, makikreate ka ng MPIN mo kung ano yung PIN na gagamitin mo. Kasi, every time na mo order ka, may PIN kang itatype para mag-proceed yung order mo. So, mag-add ka din ng mga information mo like valid ID na kailangan nila. So, ayan siya. So, pag okay na, mag-okay ka dyan. So, click mo yung next na yan, yung red. Ito naman yung lalabas. So, ito naman yung lalabas. So, meaning, yung naka-blue is nakapag-create na ako ng PIN ko. So, mag-next naman ako sa information na kailangan niya. And then, next mo ulit. Proceed ka ulit. So, pag proceed mo, yan ulit yung lalabas. Nakalagay dyan, no down payment, up to 12 months installment, pass approval. So, ito ulit yung lalabas, guys. So, yung next doon, eto na, mag-upload ka na ng mga IDs na meron ka. Nakalagay dito yung you made, recommended siya. So, merong driver's license, passport, TIN ID, tsaka itong nasa baba. So, ang ginamit ko yung aking driver's license. So, kiklik mo lang yon itong merong bilog na to. So, kiklik mo lang doon. And then, magpuproceed ka dito. So, yan guys, magpuproceed ka dyan. So, i-scan mo yung valid ID mo. So, ituturuan ka naman ni TikTok kung tama ba yung pag-place mo ng ID mo. So, kapag mali naman, hindi siya magpo-proceed. So, yung next naman niya guys, ganito siya ulit. Tapos, dun sa baba, makikita mo na dun yung mga binasa niya, ID number mo, pangalan mo, yung birthday mo, lalabas na rin doon. Kung may mali, pwede mo siyang i-edit. Tsaka kung ano yung kulang, like nag-red siya, halimbawa, lalagay mo doon kung single ka o married ka. So, papalitan mo lang yun. So, tuloy-tuloy ka lang kung ano hinihingi ni TikTok para mag-proceed ka sa next step. So, kapag nag-proceed ka na, okay na yun. Ito naman siya. So, syempre, ayan, mag-post ka. So, scan lang po, i-detect lang ni TikTok kung ikaw ba talaga yan. So, dun sa ID mo or tsaka dito sa TikTok na kung ikaw ba talaga yung nag apply. So, ayan. So, kiklik mo lang pag okay na. Tuturuan ka naman ni TikTok, lalabas naman dun kung ano yung tama na angulo mo, kung tataas mo ba yung ulo mo, magbi-blink ka ba. So, sasabihin naman niya dyan. So, pag okay na, tinanggap na ng TikTok, proceed ka na dyan ulit. Ito naman yung lalabas. So, yung next dyan is maglalagay ka na ng mga information na hindi mo pa nailalagay na kailangan ni TikTok para mag-proceed yung pay later mo.
So, ito naman yung lalabas dyan, guys. So, kung kanina, naglagay ka ng mga information mo, 'di ba? So, dito, kailangan din, like, email address, yung education level mo, kung meron kang credit card, kung meron kang trabaho, or nilagay ko dyan, business owner ako, tapos ilalagay mo kung magkano yung kinikita mo per month ba, weekly, or um, quarterly. So, ano yung hinihingi dyan? Magkiklik ka lang dyan, guys. Tapos yung complete address mo. So, hingin nyo ni TikTok. Tapos yung emergency na pwedeng tawagan nila or kontakin, 'di ba? So, nandyan din. And then yung number nila. So, proceed ka lang. Scroll mo lang sa baba. So, kung ano yung hinihingi niya, type mo lang yan, guys, para tuloy-tuloy na. And then, pag okay na, so magiging red na yan, proceed ka sa next step. So, kung kompleto na lahat, nakapaglagay ka na ng lahat ng details mo, eto na yung last step niya, guys. So, i-review na ni TikTok kung magkano yung pwedeng ibigay sa iyo na credit limit. So, akala ko matagal siya. 2 minutes lang, guys. Biglang nag-reflect doon sa notification ko kay TikTok na meron ngang na-approve na worth of 3,000 pesos. Yan. So, ito yung example niya sa unang slide ko kanina. So, ito yung example niya sa unang slide ko kanina, 'di ba? So, ang ginawa ko, guys, para matry ko kung ano yung diferensya niya or difference niya kay Lazada and kay Shopee. So, tinignan ko. So, nagtry akong mag-order. So, gagawin mo lang naman pag mag-order ka, 'di ba? Punta ka ng add to cart or buy now. So, yung payment method na gagamitin mo, guys, imbes na credit card or GCash or COD, pipiliin mo yung pay later kung na-approve ka na. No, kung magkano yung limit na ibinibigay sa'yo, huwag ka lang lalagpas kasi hindi naman talaga yun papasok. Kung 3,000 lang yung limit mo, so yung item na kukunin mo, nasa 3,000 lang din or mas mababa pa. Tapos makikita mo magkano yung nagiging interest niya. So, pakita ko sa inyo, guys, kung paano. So yun, guys, nagtry akong umorder ng item. Sabi ko sa inyo kanina, nag-scroll ako para umorder. Siyempre, para may maipakita din ako sa inyo, magkano yung interest niya. So, kinuha ko lang siya ng 1 month. So, meron kasing 2 months, 3 months, 4 months, 6 months, depende sa'yo. So, sa 1 month niya, yung 1,400 pesos na item, ang magiging commission niya ay, ang magiging interest niya is 86.4 pesos. 'Di ba? So, ang babayaran mo, yan sa Jumo is 1,526.4. So, yun po yung magiging tubo niya. So, depende po sa inyo kung gusto nyong gamitin si Last Pay, si TikTok Pay Later o si Pay Later or hindi. So, yung iba, kung yung iba gustong gamitin, so makita nyo naman mababa lang yung interest. So, kapag kinuha ko siya ng 2 months to pay, nakita ko dun, guys, yung 1/4 ko, parang 2 beses siyang magkakaroon ng interest na 86 pesos. Kung 3 months, magiging 3 beses. Parang ganun lang siya, times 2, times 3, times 4, times 6. So, depende sa term na kinuha mo. So, ganun yung na-experience ko. Ganyan din ba yung na-experience niya? Pwede kayo mag-comment dito or mag-heads up naman dyan kung ano yung na-experience niyo or mas mataas ba yung limit niya. So, yun lang, guys. God bless. I hope na nakatulong.